What's up viewers? What's up keepers? It's me, Chi. Welcome back sa YouTube channel ko. Tara, samahan nyo sa isang makabuluhang content. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok. Yo, what's up? So yun guys, na-miss ko tong ganitong klaseng content. Dati halos every Monday gumagawa tayo ng isang makabuluhang content. Kaso sa kasamaang palad nabura yung YouTube channel natin. Kaya eto, susubukan pa rin natin gawin yung mga nakagawian nating content na kailangan pa rin natin ipagpatuloy. So etong content na to ay ginagawa ko taon-taon. Hindi ko sure kung ilang taon, 5 taon mahigit na siguro. Sa mga matatagal na sa YouTube channel ko, alam ko isa to sa mga inaabangan yung content ko. Okay, so di ko na ito papahabain. Tara, umpisahan na natin. Game, tara. Umpisahan na natin kaagad sa Silver Arowana. Magkano nga ba ang Silver Arowana ngayon? Actually, hindi naman ganun kalaki ang mga pinagbago ng presyo ngayon 2026. Pero syempre, merong mga tumaas, may mga bumaba, at kung ano-ano pa, kaya discuss na natin yan. At umpisahan natin sa Silver Arowana. Isa ito sa mga paborito ng mga newbie, especially sa mga talagang wala pa halos idea sa pag-aalaga ng arowana. Yung mga taong tipong, alaga akong arowana. Punta sa pet shop, makakakita syempre, ang pinakamura ay Silver Arowana. Then, bibilin. So, eto kasi ang pinakamura at kaya inuna natin. Ang Silver Arowana ay nagre-range ng 500 to 1,000 pesos. Depende po yan sa size. So, sa mga 500, sobrang liit niyan. Yung parang kakatanggal lang yung itlog sa tiyan. Yan, mga ganyang size yan kadalasan. Then, mga 1,000, medyo good size na, 6 to 7 inches. Mas mga stable na. So, nabanggit ko kanina, paborito to ng mga newbie. And ito rin yung paboritong pagkakamali ng mga newbie. Dahil mura nga ito yung unang nagiging alaga nila. Hindi nila alam na mas malaking gastos ang nakaabang sa kanila pag nag-alaga sila ng Silver Arowana. Bukod sa napakalaki ng Silver Arowana, nangangailangan to ng isang malaking aquarium. Siyempre, pag malaking aquarium, medyo may kalakihan din yung gagastusin natin para sa paglalagyan natin ng Silver Arowana. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-arowana, aralin mo muna maigi kung ano nga ba ang tamang arowana na babagay sa'yo. Kaya ituloy natin ang presyuhan. Next is Giardini. Sa Giardini o Australian Gold, wala akong masyadong makikita ngayon. Mga ilang buwan na, bihira to ngayon sa atin. Pero para sa akin, ang presyo nito hindi naman nagkalayo dati. Parang around 3,000 pesos, makakabili ka pa rin ng Giardini. Pagka mga ganyang presyo, medyo malaki na yan. Around 6 to 7 inches na rin yan sa 3,000 pesos. Ito naman Giardini, para sa mga newbie na wala pang idea masyado, ang Giardini para sa akin ay isa sa pinakamatapang na arowana. Ito yung mahirap samahan sa kanilang lahat. Meaning, ang hirap lagyan ng tankmate, mapa-arowana man yan or ibang tankmate. Unlike ibang mga arowana na madali lang samahan ng ibang tankmate. Pero syempre, hindi naman lahat ng arowana mababait. Iba-iba pa rin ng karakter yan. Pero sa Australian or Giardini, mas mataas yung chance na bully siya or ayaw niya ng may kasama. Next is Green Arowana. Green Arowana, Malaysian Green or Malaysian Gold minsan. Meron ako mga nakakausap minsan ng mga newbie, sinasabi raw Malaysian Gold daw yon, pero Green Arowana pala yung ibebenta sa kanila. Nagkakahalaga to ng 4 to 5,000 pesos. Yung presyo na yan, medyo good size na rin yan. Actually, parang hindi naman naabot ng 5, siguro mga 4 to 4-5 lang. So pwede kayong makakita ng mas mura or mas mahal, depende yan sa lugar. Especially sa Bismin, medyo tumataas ang presyo natin dyan. Nakadepende talaga yan sa seller at sa lugar. So ito naman, isa rin sa mga matatapang to na arowana, isang Green Arowana. Itong Green Arowana, pero may mas malaki ang chance niyang masamahan ng ibang isda compared sa Australian or Giardini. So next naman, ang Banjar Red. So itong Banjar Red, ito yung madalas na pagkakamalan na red arowana ng mga newbie. Meron kasing ibang mga shop, hindi nila sinasabing Banjar Red to. Ang nilalagay nila, dinedeclare nila is 1.5 grade red, mga ganon. So as a newbie, syempre pag nabasa mo yan, ang ganda basahin, red arowana, sa halagang 5,000, magkaka-red arowana ka. So, ayun, yun yung minsan na pagkakamalian ng mga newbie. Pero sa itsura,
malayong-malayo po. Ang Banjar Red ay para siyang green arowana na madilaw ang buntot. So, yun po yung difference nila. Okay? So, si red arowana namumula, si Banjar Red hindi po yan pupula. O, tandaan po natin yan. Then, next naman natin is ang mga gold arowana. Umpisahan natin sa RTG. RTG or Red Tail Golden, Classic RTG kung tawagin minsan ng iba. Pag sinabi mong Classic RTG, hindi na talaga siya classic. Kasi ang tataas na ng shine level. Pag sinabi mong Classic RTG dati, talaga yung classic old school na mababa yung shine level, malaki yung katawan. Basta ngayon kasi parang na siyang HB, Super HB, ganun na yung datingan eh. Sa presyo naman, ang presyo nito, mas mahal pa siya sa HB RTG dahil mas konti ang supply ng RTG dito sa atin. So, ang presyo nito is around 7,000. Minsan makakakuha kayo ng around 6,500 or makakita pa rin kayo ng mas mura. Pero again, depende yan sa shop, sa quality rin, at sa location. Okay? So, again, 6,500 to 7,000 pesos para sa isang RTG. Then next, HB RTG or High Back Red Tail Golden Arowana. So, ang pinagkaiba naman nito ni HB RTG kay RTG is high back na siya. 'Di ba? High back means yung shine level. Shine level, yun yung gold sa katawan ng arowana. 'Di ba? Yung bandang taas nila maitim. So, HB RTG natin nagre-range to ng 6,000 to 6,500. So, mas mura nga siya kay RTG kahit mas maganda siya. Dahil mas maraming available sa market ang HB RTG kaysa sa RTG. Kaya mas mura ito. Pero kung tatanungin, mas paborito ko si HB RTG. Dahil HB RTG, yung 13 years old kong gold arowana. Tsura nila, yun, nabanggit ko kanina, mas mataas yung shine level niya. Then, ayun, nagbago na rin talaga itsura ng mga arowana ngayon. Kanina nasabi ko classic RTG, mukha na siyang HB RTG, mukha na siyang super HB, 'di ba? Ngayon HB RTG ganoon na rin, parang siyang super high back na minsan parang cross back na, puting-puti, 'di ba? May mga ganun na klase ngayon. Hindi na siya katulad dati na pag sinabi mong HB RTG, kagaya ni Chi, dark yung likod niya. Hindi siya na-cover ng gold scales, 'di ba? Again, sa presyo, 6,000 to 6,500. Minsan makakakita ka pa ng mas mura. Super HB RTG naman, ang presyo naman nito ay 6,500 to 7,000 pesos. Halos nagkakapareho lang sila ni RTG. Then, eto naman si Super HB. Sa mga hobbies ngayon, ang swerte nyo dahil ang ganda na ng quality ng mga Super HB ngayon. Grabe. Sa halagang 6,500 to 7,000, nagkakaroon na kayo ng crossback quality na arowana. Ang difference naman ni RTG, HB RTG, di ba high back siya? Eto naman, SHB is super high back na, meaning mas mataas na yung shine level ng gold arowana na ito. Okay? So, next is crossback. Crossback, makakakuha kayo ng more or less 10,000 pesos. Yan po, ang gandang quality na yan ngayon. Pero dati, grabe, napakamahal po ng mga crossback. Sa crossback naman, meron tayong iba't iba dyan. Meron tayong 24K, full helmet, gold head, then may mga blue base crossback pa. So, dyan sa mga yan, iba-iba na po yung presyo. Sabihin natin 25,000 and up. Nakadepende na po yan sa quality nung isda. So, ayun naman, yung kinagandahan ng crossback. Makakapili ka kung anong tone. 24K, blue base, may mga ganun-ganun na po siya. Ang presyo, again, 10,000 para sa standard base. Then, 20, more or less 20 naman. Depende na sa kung anong klaseng crossback yan. Next natin, Super Red Arowana. Ito ang malaking ang binaba. So, sa Super Red Arowana, sabihin na natin start tayo ng 20,000 pesos, makakakuha ka na ng isang Super Red Arowana. Minsan, may mga mas mababa pa dyan. Minsan, may mga mataas. Siyempre, meron naman dahilan kung bakit mataas and may dahilan din kung bakit mababa ang presyo ng isang Super Red Arowana. So, nasa inyo po yan kung ano po ang gusto nyo. Kung gusto nyo bang kumuha ng mura, kung gusto nyo bang kumuha ng mahal, kung gusto nyo ba kumuha ng tama lang, nasa sa inyo po yan. So, ang difference naman po ng Super Red Arowana sa mga Gold Arowana, si Super Red Arowana, hindi po yan katulad ni Gold Arowana na kahit pabayaan mo, magiging gold yan paglaki. Si Super Red Arowana po, hindi po yan matik na magiging pula paglaki. So, walang ganun. So, kailangan po yan ng mga sumusunod. Jeans, effort, maintenance. Sa effort, dyan papasok yung maintenance mo. Routine, grooming, yan. Okay? So, hindi yan kagaya ni gold na pakainin mo lang,
pagpapakain, kahit di ka mag-water change, magiging gold yan. Basta buhay, di ba? Si Red, hindi ganun, okay? So again, sa presyo, 20 to 25,000, makakuha ka dyan ng mga 7 to 8 inches, papataas. Pagpapalaki na sila ng papalaki, mas tumataas yung presyo. Sa mga pula naman na, meron dyan mga 80,000, 100,000. Sa mga show grade, meron mga 150 or more. So depende po yan sa quality ng Super Red Arowana. So nakadepende rin yan sa mga farm or certificate. So may kanya-kanya po. So sa mga hobbies ngayon, mga nagbabalak mag-alaga ng Super Red Arowana, napakarami na pong choices ngayon. Swerte po kayo ngayon dahil napakarami na pong pagpipilian. So nasa inyo na po yan kung kanino kayo pupunta. Hindi ako magpa-plug dito ng kahit anong paninda ko dahil itong video na to ay para makatulong sa inyo. Okay? So, maraming farm ngayon. Nasa sa inyo po yan kung kanino kayong seller bibili, kung kanino kayo komportable, kung kanino kayo naniwala sa mga pinagsasabi, and syempre kung kanino nyo tingin na hindi kayo papabayaan yan after nyong makabili sa kanya. Okay? So, ayun, nabanggit ko yung presyo ng mga arowana natin ngayon. 2026, so idagdag ko na lang. African arowana pala, medyo matagal nang wala. Pero ang range niyan, sabihin na natin 4 to 5,000, makakabili ka ng African arowana na good size. Dati may lumalabas na mga maliliit, around 3,000, pero patayin po yun. So black arowana, so sa black arowana na good size, around 6,000 pesos po yan, good size na yan. May lumalabas din na mura, pero ayun nga rin, maliliit, yung mga patayin pa. So yun, as a newbie, ang hirap alagaan or ang hirap buhayin ng mga ganon. So much better, kung bibili kayo ng arowana, nandun na kayo sa magandang size. Para sa akin, minimum 6 inches. So, kung mas mababa pa dyan, medyo mahirap po siyang alagaan, especially sa mga newbie. Pero kung veterano ka na, walang problema yan. Bumili ka ng 4 inches, bumili ka ng kakatanggal lang ng itlog, di ba? Okay lang yan, kasi veterano ka na. So, ayun, sa mga nanonood, meron lang akong konting tips. Ano nga ba ang magiging guide nyo sa pagpili ng arowana? So, para sa akin, tignan lang muna natin ang body or anatomy, bibig, barbell. Yung bibig, tama yung bibig, hindi PLJ. Barbell, maganda, medyo pa-V, merong patulis. Tapos mata, actually drop eye, normal yan, walang problema ang drop eye, nagagamot yan, na-o-opera yan. Pero syempre, as a newbie, pipili ka na ng okay yung mata. Pero para sa akin kasi, okay lang okay lang may drop eye. Actually, yung mga arowana kong alaga ko talaga may drop eye naman sila. So, para sa akin, walang problema yon. As long as healthy sila, kahit may drop eye, okay na okay sa akin. So ano pa ba? Character. So character ng arowana, paano siya lumangoy, paano siya makipag-usap sa amo, hindi, joke lang. Paano siya humarap sa amo. Or mas okay, hindi mo pa siya alaga pero nakikita mo sa video or sa shop, na pag lumapit ka is lumalapit din siya. Hindi yung pag lumapit ka is matataranta na siya. So mas okay yung ganon. Parang nakikipag-usap siya, nakikipagtitigan siya, nakikipaglaro. Pag kinukumpas mo yung kamay mo, sumusunod siya. Yun. Isa sa mga tinitignan ko yan kapag pumipili ako ng arowana. Okay, so may mga nakalimutan pa ba ako? Diet. Importante yan. Mas maganda off-life diet para hindi ka mahirapan sa pagpapakain. So dito na nagtatapos ng vlog na to. Mabilisan lang, pero medyo mahaba na rin. So, maraming salamat sa mga nanood. Request lang ako guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, pakiusap, mag-subscribe kayo para makabangon ulit itong YouTube channel ko. Maraming salamat. Bye-bye!